So tayo po mga kapatid ay nasa pagpapatuloy at ito na po yung pinaka-last doon po sa atin pong teaching series po natin about financial breakthrough. Kung paano po tayo makakaranas ng pagpapala sa kabila po ng mga pagsubok at pandemic na atin pong pinagdadaanan. At ito na po yung pinakahuli doon po sa atin pong pag-uusapan. So lahat po tayo marahil ay meron po tayong mga sekreto. Iba-iba lang. Yung iba roon na hayag na, yung iba po mga kapatid doon nananatili pa ring lihim. At kung ano man po yung lihim natin na ito, may kanya-kanya po tayong dahilan kung bakit hindi po natin ito sinasabi. At sa bawat sekreto na malalaman naman po natin, dalawa lang ang pwedeng maging hatid nito sa buhay po natin. Pwedeng makabuti o pwedeng makasama. Kaya nga po yung iba, hindi na po nila gustong malaman pa kung ano man po yung sekreto mo o yung sekreto po nila. So halimbawa po ganito, yung pong sekretong nakaraan, kung ipapaalam po natin, okay? At hindi naman din daw po makakabuti sa akin, sa iyo, at sa atin pong dalawa, just keep it with you na lang. Pero kung makakabuti naman daw po ito sa iyo at sa akin, wala naman pong masama kung ito po ay atin pong sasabihin. But on the other side naman ng secret, ang alam ko po kapag sinabi mo ito sa isang tao, dahil tiwala ka dun sa tao na pinagsasabihan mo. At kaya mo naman sa kanya sinabi dahil inisip mo na siya lang yung pwedeng makatulong sa iyo doon sa anumang bagay na dinadala mo, kaya mo inililihim ito. Pero ngayon pong umaga, mga kapatid, ay meron po akong secret na i-reveal sa inyo. Actually, hindi po ito aking secret, kundi ito po ay secret ng atin pong Panginoon. At ako lang po yung maghahayag sa inyo, sapagkat tutuwa po ako sa Diyos, hindi po siya naging maramot, na ito ay i-share sa bawat isa po sa atin. Dahil alam po niya na ito naman ay makakabuti po sa bawat isa sa atin. And here is the title of our message this morning. Pinamagatan ko pong The Secret. Okay? The Secret. At kinuha ko po ang atin pong, ang title na ito ay kinuha ko po doon po sa Psalm 91 verse 1. Ang sabi po ron, He that dwelt in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. Okay po? Ang ginamit po rito mga kapatid ay secret place. At alam naman po natin, pag sinabi po nating secret place, definitely wala po itong nakakaalam. Bibihira pong nakakaalam. Okay? Kaya nga tinawag itong secret. Pero hindi po lugar ang gusto ko pong pag-usapan po natin ngayon. Okay? Ginamit ko lang po yung the secret dahil meron pong mahalagang bagay na nasa likod po nito na kailangan pong nating malaman. At pansinin po ninyo, mga kapatid, bukod po dun sa salitang the secret, makikita po niyo yung salitang Most High. At saka po yung Almighty. No? Nabasa niyo po ba? Most High at saka Almighty. Yung po kasing Most High, sa Hebrew word po, ang ibig sabihin po nun ay Elyon. Yun naman pong Almighty, ang ibig sabihin po nito sa Hebrew word ay El Shaddai. Nang ibig sabihin po, o ang kahulugan ng El Shaddai is more than enough. Okay po? So being the Most High God and the Almighty, which is more than enough, ano po yung sikreto na mayroon po dito? Okay. Una po, tingnan po natin, no? Kasi mayroon pong principle kasi ang hermeneutics, yung pong principle of first mention. Tingnan po natin kung saan una itong binanggit para mas makuha po natin. Ito po ay sa Genesis chapter 14 verse 17. Sa pagbabalik ni Abraham, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Sabe. Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Cross parenthesis, yung pong Most High, kataas-taasang Diyos. Dinalan siya ng tinapay at
alak. Gusto ko pong matandaan po natin ito. Ano dinala po ni Melchizedek kay Abraham? Tinapay at alak. Okay? Tinapay at alak. Verse 19. At pinagpala ng ganito, pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Nag-release ng blessing si Melchizedek kay Abraham. And then sa verse 20, tingnan niyo po, purihin ang kataas-taasang Diyos, which is El Elyon, na nagbigay sa inyo ng tagumpay. Okay? Nirecognize po niya yon, na ang nagbigay ng tagumpay kay Abraham ay walang iba kundi si El Elyon. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang alin? Ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Kung napansin po ninyo, between Abraham at saka po Melchizedek, nagkaroon po sila rito ng palitan. Okay? Si Melchizedek po, binigyan po si Abraham ng alak at tinapay. Si Abraham naman, ang ibinigay kay Melchizedek, yung ikapo naman ng lahat ng kanyang nasamsam. Now, ano po ang ibig sabihin ng gesture na ito na ginawa po nilang dalawa? At ano naman po ang kaugnayan nito sa atin ngayon? So, ito po yung sikreto na gusto ko na malaman po natin. Okay? But before that, kilalanin muna natin kung sino si Melchizedek. Mahalaga po kasi na makilala natin kung sino po si Melchizedek. Okay? Sa Hebrew chapter 7 verse 1, itong si Melchizedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. And verse 2, yung binasa natin kanina, nasa Genesis yun, chapter 14. Nasa Hebrew na po ako ngayon. Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katarungan. At siya ay hari ng Salem na sa ibang salita ay hari ng kapayapaan. Verse 3, walang nabanggit, take note, tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. At tulad eka ng anak ng Diyos, referring to Jesus, siya'y saserdote magpakailanman. Ulitin ko ulit, tulad ng anak ng Diyos. Yung pong anak ng Diyos na binabanggit dito is no other than but the Lord Himself, the Lord Jesus Christ. Tulad eka ni Jesus Christ, siya'y saserdote magpakailanman. Okay. Now, tingnan po natin yung pong verse 20. Ang Diyos ay hindi sumumpa ng gawing saserdote ang iba. Ngunit sumumpa siya nang gawin niyang saserdote si Jesus. Ayon sa sinabi ng kasulatan, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay saserdote the word, ikaw ay saserdote magpakailanman, it's the same word na binanggit din po niya kanginang una kay Melchizedek. Okay? Tuloy pa po natin. Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote magpakailanman. Si Jesus po kausap dito. Ayon saan? Sapagka saserdote ni Melchizedek. Okay? Gusto ko makuha natin ito, ha? Okay. Sa Psalm 110, si Yahweh ay may pangako. May pangako na ito'y tiyak na mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Tulad ni Melchizedek. Ang sinasabi niya rito ay si Jesus. Tulad ni Melchizedek, ikaw eka ay magiging saserdote at hindi na
wawakasan. Meaning, si Melchizedek na walang genealogy, ayon po sa kanyang pagiging hari, magpakailanman, okay, ay inuugnay kay Kristo. At kung si Melchizedek ay pari magpakailanman, at si Kristo rin ay pari magpakailanman, ayon po sa pagkapari ni Melchizedek, eto tanong ko sa inyo, ano po ang pagkakaiba nila? Meron ba? So wala. Okay. Now, nung ibigay ni Melchizedek kay Abraham ang tinapay at alak, ano po yung gusto niyang ipakita dito sa atin? Okay? Kasi wala na tayo sa panahon nila eh. Pero ito yung pinag-uusapan natin. Ala na rin si Melchizedek. Okay? Hindi po ba kayo nag-isip bakit ang ibinigay ni Melchizedek kay Abraham ay alak at tinapay? Wala ho bang pwedeng ibigay more than that? O dahil ba nagugutom? Yun ba ang ibig sabihin dito? So mga kapatid, yan yung sekreto na iyahayag ko po ngayon sa inyo. Okay? Wala na si Melchizedek, ha? Pinalitan na po ito ng ating Panginoon. And talking about Christ, tulad po ni Melchizedek, meron din po siyang ibinigay sa atin. Okay? Ala na po si Melchizedek, ha? Nasa panahon na tayo ng ating Panginoong Jesus. Kung sasabihin natin pagkakasaserdote, both of them, yun ang binabanggit. Ayoko nga lang po na ilagay ito, na it could be, si Melchizedek na walang genealogy na binanggit doon, hindi pinakita kung kailan isinilang, hindi pinakita kung kailan namatay. Could be. Pwedeng siya si Jesus noon. Okay? Siya yung kumakatawan noon. Pero huwag tayong pumasok doon. Baka kasi malito kayo ngayon. Pero eto po, dahil nasa panahon tayo ni Jesus, tulad ni Melchizedek ng pagiging saserdote, may ibinigay kay Abraham, alak at tinapay. Si Jesus din, mayroong ibinigay. At sundan din natin kung ano ibinigay. Tinapay. Mayroon ding ibinigay si Jesus. At ano po ang mayroon sa tinapay? Yun yung kailangan po nating tuklasin. Is it a literal bread ba? Ano bang meaning nito? Tingnan natin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Okay? Dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin nyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. So ngayon, eto, yung tinapay na binabanggit dito, ano yung tinutukoy ni Kristo? Ang kanyang katawan. Nakuha niyo? Ang tinutukoy niyang tinapay dito, walang iba, kundi po yung kanyang katawan. Sundan pa natin. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin niyo ito at kanin, ito ang aking. So, hindi po ito, ang tinutukoy niya ay tinapay na literal. Kundi ito'y symbolically, na ipinuputray po nito ay walang iba kundi ang kanyang katawan. At ang sabi po niya sa John chapter 6:35, I am the bread of life. Now, being the body na sinasabi rito, bread of life, ano nga ang hatid nito sa atin? Anong hatid?
Anong meron? Doon po sa tinapay, doon sa nakapaloob na ito, which is His body. O ito po mga kapatid, para makuha nyo. Healing, protection po sa sakit o karamdaman. Yun pala yun. O, bakit ko po ito nasabi? Tingnan ninyo. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo'y gumaling saan? Sa pamamagitan ng sugat niya. Yung po bang, sino ba tumanggap ng sugat? Hindi ho ba ang nasusugatan ay ang katawan? Amen? Tama po ba? At dahil sa sugat na ito na tinanggap ng Panginoon sa kanyang katawan, ang bunga pala nito sa atin na nagpahalaga sa tinapay na yun, which is katawan ng Diyos, ng katawan ng Panginoon, ay walang iba, kundi po pala ang atin pong kagalingan. Kaya napakahalaga na pinapahalagahan po natin yung bagay na ito. Sundan pa natin. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. And because of that, ano sabi ron? Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ang lahat ng iyon, ang tumanggap ay ang kanyang katawan. Kaya ho, dapat pala nating pahalagahan. Hindi pala ito basta lamang na tinapay. Kaya pala ito yung ino-offer niya sa atin sapagkat meron palang sikreto sa likod nito. Na kapag hindi po natin ito pinahalagahan, hindi ho ba ninyo napansin, every first week of the month, ay kino-commemorate natin po yung pong ordinance ng ating Panginoon na tayo po ay nagkukomunyon. Eh minsan, ginagawa lang po natin ito out of what? Parang practices. Kailangan nating magkomunyon dahil yun ay ating nire-require sa atin. Pero minsan, hindi malalim yung meaning kung bakit pala natin ginagawa iyon. At ito matindi. Once a month. Ang sabi ng Panginoon, do this as often in remembrance of me. Gawin nyo itong lagi bilang pag-ala-ala sa akin. Nandyan pa ba kayo? Kaya tinan nyo po ang sabi rin sa Korinto. Tinan nyo, kaya dapat siya sa atin ng tao, kanyang sarili, bago kumain ng tinapay at uminom ng sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. May epek pala ito sa atin na kung hindi pala natin pahahalagahan ito pong ordinance ng ating Panginoon, mararanasan natin yung sinasabi nitong, kaya mahihina ang ating katawan. At dahil mahina ang ating katawan, may tendency na tayo magkasakit. At kapag tayo ay nagkasakit at hindi nakarecover doon sa sakit na yon, may tendency na tayo pa'y mamatay. Bakit pwedeng mangyari ito? Sapagkat ang ugat nito ay hindi ninyo pinapahalagahan yung pong katawan ni Kristo, which is yung tinapay na binabanggit natin, na yun yung tanging proteksyon nyo sa inyo pong health. Kaya pala mahalaga mga kapatid na, alam mo, gusto ko nga sana, kung lulubin ng Diyos, gawin po natin ito tuwing sana nga kung pwede natin gawin linggo-linggo, gawin natin. Bakit? Sapagkat lagi nating nire-repress ang sarili natin doon sa bagay na ginawa ni Kristo para sa atin. At yun pala, ang dulot pala noon ay proteksyon sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo
Ang kinuha ko yung text natin, the secret, he that dwelt in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty, sa Psalm 91. O, tingnan niyo po, the whole chapter of 91, kapag binasa po ninyo, it's all about protection. Tingnan niyo po ito. Ano sabi diyan? Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Ano promise niya? Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Napaka-imposible niyan. Napaka-imposible na hindi ka matakot. Kapag nakita mo na sa harapan mo, unti-unti nang nagbabaksakan at namamatay. Hindi po hindi ilang tao, kundi libo-libo, maging 10,000. Eh bakit sinasabi rito ng Panginoon? Alam niya. Alam niya yung pwedeng mangyari. Tingnan niyo ito. Sa tingin niyo itong pandemic na ito, ilang libo na namatay? Hindi libo lang. Tama po ba? Milyon na namatay sa lahat ng bansa sa buong mundong ito. Hindi mo nakikita personally siguro na nabubuwal sa harapan mo. Pero ang tinutukoy dito, mabalitaan mo man na namamatay na ang mga tao. Libo-libo man ang mabuwal sa iyo, 10,000 man ang mamatay sa iyo. Eto gagarantya ko sa iyo dahil pinahalagahan mo ang katawan ko na siyang nagbibigay ng protection sa iyo. Hindi ka matatakot sapagkat hindi ka maaano. Now, sino may sabi nito? Ang Diyos. Tatanong, meron hubang, is there any power greater than the power of God? None. Wala na pong hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. At kung mismo ang makapangyarihan sa lahat ang nagsabi sa iyo na hindi ka maaano, ano ho ang ikatatakot mo? Provided lang, mga kapatid, na alam din ng Diyos na ganun mo pinapahalagahan yung katawan, yung tinapay na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Naintindihan nyo na? Yun yung tinapay. Pangalawa, yung pong alak. Now, ano naman po itong alak na ito? Tingnan natin. Sa Genesis 14 verse 18, sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinalan siya ng tinapay at, okay, now, kinuha natin kanina yung tinapay. Tingnan natin ngayon yung alak. Okay? 1 Corinthians, balik ulit tayo. Gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking tuwing inumin niyo ito. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tuwing inumin ninyo. Nakita niyo po? Tuwing inumin ninyo. Okay, ano po ang simbolo ng alak na ito? Binanggit na rito, yung dugo ng Panginoon. So ano nga ang kahalagahan nito ngayon sa atin at ano dulot nito? O eto po, mga kapatid. Yung ating safety. Proteksyon sa salot at calamity. Kanina, proteksyon sa ating health. Healing yon ang dala. Ngayon, sa kalamidad. Sa mga salot. O, bakit ko po ito nabanggit? Tingnan po ninyo. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na yon. Pinangakuan sila ng Diyos. Sa oras na dumaan ang salot, ang salot po ay para patayin yung firstborn. Kay Israelita ka, kay hindi. Kapag wala hong pahid ng dugo, yung pong doorpost mo, o yung pong window post mo, ayon sa instruction na ibinigay ng Panginoon, whether Israelites ka o hindi, kapag hindi ka sumunod, mamamatay po kung sino ang nasa loob. So, anong mahalaga rito? Okay?
Kung yung dugo ng hayop na pinatay, na siyang ipinahid dun sa mga hamba, ay in-honor ng Diyos, much more, na ino-honor po niya ang dugo mismo ng kanyang anak na si Jesus. Amen po ba? So kaya nga po doon sa Lord's Supper, ay kailangan po nating pahalagahan yung pong tinapay at yung pong alak, which is His body and His blood. Dahil malinaw sa atin na ang dulot po nito ay proteksyon sa atin pong mga buhay. Yun pala yun ang layunin ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito, huwag basta lamang kung gagawin po natin ito next week, sapagkat first week of the month yun, na tayo po ay magkukumunyon. Huwag basta lamang po masabi nating nagkumunyon ka. Pero hindi ito nagkaroon ng meaning sa'yo. Napakahalaga. Kasi mga kapatid, importante na anumang bagay na ginagawa natin somehow, ay nakikita natin yung effect nito sa buhay po natin. Tingnan niyo po ito, sample. Umiinom ka ng gamot dahil umaasa ka na yung gamot na ininom mo ay makakatulong sa nararamdaman mo. Tama po ba? At gagawin mo yon. And somehow, nung pag-inom mo naman, sumunod ka naman po dun sa sinabi po sa iyo na ito inumin mo, and gumiginhawa ka, ibig sabihin, yung gamot kaya mo ininom ay may epek ito sa iyo. Likewise, yung sinasabi sa atin dito ng Panginoon, na ino-offer niya sa bawat isa po sa atin, na naririnig po natin, kung hindi po natin din ito papahalagahan sa buhay po natin, wala rin po itong meaning. Kahit po linggo-linggo ay makarinig tayo ng salita ng Panginoon, kung hindi po natin tinetake seriously yung word na sinasabi sa atin ng Panginoon, sapagkat alam niya na ito'y makakabuti po sa iyo, makakabuti po ito sa akin, wala po itong magiging effect whatsoever sa buhay po natin, sapagkat hindi natin ganon pinapahalagaan yung salita na sinasabi niya po sa atin. And remember this, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ganun po kahalaga. Kaya dapat po, eto, anumang pong bagay na may kaugnayan sa Diyos, pahalagahan mo. Bigyan mo siya, mga kapatid, ng value. Kasi magkakaroon lang ito ng meaning dahil sa iyo kung sino ka na tumatanggap nito. Tingnan niyo po ito. Pwedeng lahat kayo nakakarinig ng isang word na sinasabi ko sa inyo. Pero sisiguraduhin ko, iba-iba ang dating nito sa puso ninyo. Iba-iba ang tiyak na magiging dating. Why? Kahit isa yung salita na narinig mo, pero depende ito sa kondisyon ng puso mo kung paano mo tinetreasure at pinapahalagaan yung bawat salita na naririnig mo na sinasabi niya sa iyo. It's all up to you. Tulad din ito nung sinasabi kong komunyon. May meaning dapat ito sa iyo. Bakit? Sapagkat ito ang kabuuan nung ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Huwag natin po iyong babaliwalain. Okay, mga kapatid? Now, tingnan po ninyo kung saan, as I have said, kung saan tayo iniingatan ng Panginoon because of His blood. Psalm 91 verse 3. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa anumang bitag, at kahit anumang mabigat na salot. Ano promise niya? Sa Psalm 91 ito, kahit mabigat na salot, hindi ka lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Psalm 91 verse 6, ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung alam ng Diyos na meron pwedeng dumating
Tingnan nyo, sino bang makapagsasabi na ito pong COVID-19 na ito, na salot ay darating sa buhay po natin? Wala. Pero salamat sa Panginoon. Sa kabila na tayo ay nandoon sa sitwasyong ito, hindi pa rin po niya tayo pinagkulang sa anumang bagay. Amen. Amen? Laging nandyan ang provisyon ng Diyos. Yun po kasi tapat po kasi yung nangako sa bawat isa po sa atin. At binigyan po tayo ng assurance ng Panginoon na kung pahalagan mo, yung tinapay na ito at yung dugo na ito, which is ang aking katawan, okay? Puproteksyonan ko ang iyong katawan, puproteksyonan ko ang anumang meron ka sa salot na pwedeng dumating sa iyong buhay. Okay, now, eto na yung pangatlo. Yun ang binigay ni Melchizedek sa kanya. Ano naman ang ibinigay ni Abraham? Yung ikapo. Okay? Tingnan natin. Purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang alin? Ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Now, ano naman po ang dulot nito? Bakit ba idinidiman tayo ng Panginoon na gawin po natin yung bagay na ito? Ulitin ko mga kapatid, ha? Hindi kailangan ng Diyos ang anuman mula sa inyo. Sapagkat anumang meron kayo, siya rin ang nagbigay. Pero kaya pala ito sinasabi ng Panginoon because that is the only way na maingatan po ng Panginoon, alin? Yung atin pong pinansyal. Our finances. Yun pala ang dahilan. Tingnan nyo. Yung provision, proteksyon sa ating mga salapi. Bakit ko po ito ginawang Tagalog? Para humaintindihan natin pareho. Tingnan nyo. Madaling maintindihan. Yung una, yung tinapay protection saan? Sa sakit. Letter S. Yung pangalawa, yung dugo protection saan? Sa salot. Letter S. Yung ikapo pala ay protection saan? Sa salapi, sa ating finances. Bakit ko sinabi? Tingnan nyo. Ibigay niyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun ang desire ng Diyos. Ito pa yung pangalawa, yung assurance. Hindi ko padadala ng salot ang iyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang iyong ubasan. Ibig sabihin ng lupain, yung taniman mo ng mga ubasan, mga kapatid, ang tawag dito ay yung business mo, yung source of income, yung pinagmumulan ng iyong ikinabubuhay. Ang sabi ng Diyos, hindi ko padadalhan ng salot, ng mananakmal. Now, ano po ba ang devourer? O eto, tandaan niyo po ito. Whether ibigay niyo sa Diyos o hindi, kukunin din sa inyo. Kaya lang po minsan sa ibang paraan. Like what? Wag naman sanang mangyari. Pwede tayong masunugan. Pwede ho tayong manakawan. Pwede kang ma-hold up na walang kalaban-laban. At ito pinakamatindi, pwede kang magkasakit. At yung pong bill mo sa hospital, whether you like it or not, kailangan mo itong bayaran. At walang pagtutol kapag sinabi ng doktor sa iyo na ang bill mo ay kalahating milyon o 1 milyon, babayaran mo ito. Na samantalang ang Panginoon na nagbibigay ng proteksyon sa iyo, hindi ka hinihinga ng 1 milyon, depende yun saan? Sa tinanggap mo. Kung tumatanggap ka nga lang ng 1,000, edi 100 lang yun. 100 lang ang katumbas ng proteksyon mo, pinagdamot mo. 1,000 lang ang katapat. Dahil hindi mo maibigay yung 1,000 na para sa Panginoon, pinanghihinayangan mo. Pero kapag nagkasakit ka at nanakawang at nahold up, higit pa sa 1,000, wala kang magawa. At tanggap mo, kahit masakit sa loob mo.
Kasi wala kang magawa. Kapatid, eto, ibinibigay ng Diyos, anak, that's the only way na maingatan kita. Hindi dahil nga sabi ko sa iyo, kailangan ko ano mang ibibigay mo. Hindi makakaragdag yan sa pagiging Diyos ko. Sapagkat titiyakin ko sa iyo, wala ka pa. Lahat na ng naranasan mo, lahat na ng nai-enjoy mo, ako lang ang nagbibigay sa iyo. O ngayon, ano kukunin ko sa iyo? Ano kailangan ko sa iyo? Wala. Ba't Lord, hinihingan mo ko? Bakit mo sinasabing ibigay namin yung ikapo? Yun yung proteksyon na pwede kong gawin sa tinatangkilik mo. Na ngayon, pinanghihinayangan mo. Sa totoo lang, mga kapatid, yan ang ayaw na pag-uusapan ng mga Kristiyano. Kaya marami po ang umaalis sa church kapag ang pinag-uusapan, pera. Pero bakit wala akong takot na i-discuss ito sa inyo? Hindi naman po ako dapat po managot. Ito po, sasabihin ko lang ito sa inyo. Iyon yung sikreto. Pero kung ayaw naman ninyong gawin, di ko naman kayo pipilitin Nasa sa inyo. Pero wag naman po ninyo kung hanapan. At sasabihin natin, pagka naman sanang mangyari, kung napapansin nyo, napupunta lang sa wala ang lahat ng pinaghihirapan ko, yun na po ibig sabihin nun. Ang masakit, kinuha rin sa'yo, hindi ka pa naging tapat sa Panginoon, nakakalungkot. Kasi hindi sa'yo Pag hindi sa'yo, aalisin. Pag hindi sa'yo, kukunin. Kaya lang nga, sa masamang paraan. Ito yung pangako ng Diyos. Para mas makuha nyo. Sa 91 ulit, balik tayo. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-ingat sa iyo ay si El Elyon. Verse 10, di mo aabuting ikay mapahamak. Hindi mo aabutin. At walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Anong pangako yan? Hindi mo, sabi niya, walang daratal. Kahit anong uring paghihirap. Hindi ako may sabi niyan. Si El Elyon ang may sabi niyan sa atin. At kaya nga sabi ko sa inyo, depende kung sino nagsasabi sa iyo kung paniniwalaan mo o hindi. Kung susundin mo o hindi. Pero ito, nasa kamay niyo na. Bahala kayo. Basta ang mahalaga, yun ang paraan ng Diyos para maproteksyonan tayo. Una, yung pagpapahalaga sa katawan ni Kristo. Pangalawa, yung pagpapahalaga sa dugo ni Kristo. Sapagkat alam natin kung ano ang hatid nito at dulot nito sa buhay natin. At pangatlo, itong ikapo na siya naman pong mag-iingat sa mga finances mo. At napakasarap na nai-enjoy natin yung bagay na ito. Tingnan niyo po yung conclusion ko. Ayan. Sa 10 ito, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas. Sino? Sino ililigtas niya? Tandaan niyo yun, Hindi ho lahat, Aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao na ako ay kilalanin. Paano ba ang pagkilala sa Diyos? Kaya ka nga naging tapat sa Diyos dahil kinikilala mo na siya ang Diyos. Verse 15. Ito pangako niya sa iyo. Pag ikay tumawag, lagi akong handa na ikay pakinggan. Aking sasamahan. Kung may hilahil ka, ikay aking sasaklolohan. Aking ililigtas. At ang bawat isa ay pararangalan. Verse 16, tingnan niyo sabi, sila'y bibigyan ko't timpalaan. Anong gantimpala? Kaya sinabi niya ritong mahabang buhay kasi alam po niya na hindi ka magkakasakit. Tama po? Sapagkat alam niya na hindi ka magkukulang sa anumang bagay. Kapag wala kang iniintindi sa buhay na ito, sapagkat nandyan po ang kasaganaan,
Nandyan po ang pagpapala ng Panginoon. Nandyan ang pag-iingat ng Diyos. Kapatid, hindi ho ba napakagaan sa buhay na wala kang iniisip, wala kang iniintindi? Alam niyo ba ang mabilis na umikli ang buhay kahit hindi pa dapat? Yung napakarami mong iniintindi. At wala ka nang inisip kundi mga intindihin sa buhay. Yan po, napakadali po na kumitil ng buhay. Tama po ba? Kasi apektado yan eh. Ang isip po, apektado ang ating pong buong katawan. At ito pong word na huli, at nakatitiyak na ang tatamuhin mo ay kaligtasan. So mga kapatid, yun yung sekreto na sinasabi ng Panginoon na kung pahahalagahan natin yung tatlo na binanggit dito, mula po doon kay Melchizedek na ginawa kay Abraham, na namang ginawa sa atin ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin, yun po ang bunga nito. Proteksyon sa health natin, proteksyon saan? Sa salot, sa kalamidad, proteksyon sa wealth natin. Hindi ho tayo mananakawan. Wala hong mananakmal. Walang devourer, mga kapatid. So, naintindihan nyo na po ngayon? Mga kapatid, huwag nyong panghinayangan ang isang Diyos na siyang nag-iingat sa bawat isa po sa atin. Wag. Hayaan niyong maranasan nyo. Ulitin ko yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan. The only way na masubukan ninyo na totoo ang pangako ng Diyos dahil sinubukan ninyo. Pero kung hindi nyo po ito sinusubukan, wala po tayong mapapatunayan na totoo pala ang sinasabi ng Diyos sa atin. Okay po? Humingi tayo ng pagpapala sa atin pong Panginoon. At huwag tayong pagkulangin sa anuman pong bagay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ito ngayon. Sa Diyos, tas po natin ang ating mga kamay. Maliwanag na hinatid sa atin ng Panginoon yung pong sikreto kung paano po tayo pwede niyang ingatan sa ating pong physical health, sa ating mga pananim na pwedeng tamaan ng salot o kalamidad, sa ating pong mga finances. So mga kapatid, it's all up to us kung paano po natin ito tatanggapin. Kung tayo po ay talagang naniniwala sa atin pong Diyos at siya mismo ang nagsasabi nito sa atin, bakit hindi po natin maging totoo at maging tapat sa ating Panginoon na siya naman pong nag-iingat sa atin. Huwag niyo pong panghinayangan anumang bagay na pwede niyo ibigay sa Diyos. Sapagkat ibabalik ito ng Diyos higit doon sa iyong ibinigay. Gusto lang nang makita ng Panginoon na kaya kanyang pagtiwalaan. Dakilang Diyos, salamat po sa mga aral na patuloy mong itinuturo sa amin. Hindi po namin ito naunawaan nung una. Pero salamat, ngayon po, naintindihan namin ang halaga nito. Nakala po namin, Panginoon o God, pinapractice lang po namin yung pong pagtupad namin, Panginoon o God, sa komunyon. Lord, may meaning pala ito. Kaya pala ito pinagagawa mo sa amin. Sapagkat lahat ng ito na ginagawa mo, Panginoon, makakabuti sa bawat mga anak mo, Panginoon. Kaya sa sandali pong ito, Diyos, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na makasunod sa lahat po ng gusto mo na mangyari sa amin. At hayaan mo, Panginoon, magtiwala po kami 100% sa pwede mong gawin sa buhay po namin. Ikaw naman ang author nito, O Diyos. Ikaw din naman ang may final say kung ano po ang magiging katapusan po ng buhay na ito. Sapagkat sa iyo, Panginoon o God, nakasananay ang lahat ng buhay po namin. Lord, minsan pa, tulungan mo kami na ipagtiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Maging ang aming sitwasyon, maging ang aming kalagayan. Huwag po kaming tumingin sa mga bagay na pwedeng mawala sa amin, kundi ang tingnan namin ay kung ano ang pwede mong ibigay kapalit ng mga bagay na ibinigay namin at nawala po, Panginoon o God, dahil sumunod kami sa iyong kalooban. Muli, O Diyos, sa inamin, inilalagak ang lahat ng ito. Maghari ka, maghari ka, maghari ka sa mga anak mo, Panginoon. Selyuhan mo ang mensaheng ito sa puso po nila. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po aming samot dalangin
Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. And amen.